Nag-aral ka ba ng batas, ano? Ah, 249 sir, rather sir. Nag-aral ka ng batas? No sir. Ha? Ah, experience na sir sa investigation sir. Criminology. Yes sir. Kung tinamaan si Umpad at nabuhay, frustrated. Frustrated murder. Your Honor, can I request the investigators on case to answer the question? Alam mo, hindi ko nilalahat yung mga pulis. Pero meron din mga pulis na talagang mga loko eh. Hindi ko nilalahat. At marami rin mga pulis na matitino. Naging mayor din ako. Alam ko, hawak din natin yung mga pulis nung mayor ako ng San Juan. Meron mga siraulo, meron din mga matitino. Diferensya ng attempted homicide saka frustrated homicide. Kung tinamaan si Umpad at nabuhay, frustrated. Frustrated murder. Your Honor, can I request the investigators on case to answer the question? Sige nga. Sige, investigador. Sir, based on investigation sir, we filed the homicide sir on doon sir sa deceased, sa victim sir. While attempted homicide sir, dito sir sa hindi po sir tinamaan na biktima sir. Kasi hindi tinamaan kaya Yes, sir. attempted. Yes sir. Teka, But all the actions necessary to commit the crime, nakaputok ng baril, pero hindi lang tinamaan. Hindi pala yung frustrated. Attempted lang yun. Yes sir. bakit homicide lang? Bakit hindi Timano murder ang kinaso nyo? Based on It took investigation, the prosecutor's office to upgrade the crime. Your Honor, based on investigation, the following sir, qualifying circumstances are absent sir. Like for example sir, What are the qualifying circumstances that were absent? Sir, the following circumstances are evident premeditation, sir. The treachery are absent also, sir. That the crime was committed due to spur of the moment, sir. Ano section niya sa revised penal code? Article 248 of the Article? revised penal code, sir. Can I have the article 248? Nag-aral ka ba ng batas, ano? 249, sir, rather, sir. Nag-aral ka ng batas? No, sir. Ha? Experience na, sir, sa investigation, sir. Criminology. Yes, sir. Graduate ka sa criminology? Yes, sir. Alright. Sandali lang, babasahin ko lang yung batas. 249, sir, rather, sir. The homicide, sir. Okay, bakit sa tingin mo homicide? Homicide lang yung final yung kaso. Bakit sa tingin mo in-upgrade ng prosecutor's office to the crime of murder? Kung talagang if you're really going to stick with what you investigated, na homicide lang dapat. Your Honor, hindi po namin ma-question yung wisdom po ng prosecutor's officer. Hindi ba kayo nag-ano na o dapat homicide lang yan, huwag murder? Didn't you argue with it? Sir, no, sir. Ha? Hindi na sila nag-argue dahil galit sila sa kasamahan nila eh. Lasing tapos na maril. Hindi, kasi ang homicide may bail Hindi na yan eh. nag-argue, ha? Ang homicide, bailable yan eh. Available, oh. Ang murder, walang bail eh. So anyway, of course, mas mag-agree ako rin sa desisyon ng prosecutor's office, the fiscal's office, na upgrade yung kaso from homicide to murder. Dahil murder, wala talagang piyansa at mabubulok talaga sa kulungan niyan. But anyway, at any rate, pwede naman siyang mag-exhaust ng kanyang mga legal remedies. But I am very happy to note that this policeman concerned has already been dismissed. And I admire you for your prompt action with regard to this case, this murder case against parang mistaken identity to, diba? O hindi siguro mistaken identity yan. Kasi Hindi, hindi rin misfire.
collateral damage. Mhm. Dahil ang binabaril niya, ito. Tapos ang tinamaan yung kapatid na lumabas galing sa bahay. So, lasing nga. Hindi ka tinamaan ng target. Yung tinamaan yung... At sana naman pinapanalangin naman natin na this must also serve as a stern warning to all policemen concerned. Hindi lamang yung mga taga Rizal, at sa buong Pilipinas, sa buong bansa natin na paglalabas kayo, kahit off-duty kayo, at meron kayong dalang armas, huwag na sana kayong uminom. Kung dalhin nyo, ilagay nyo sa tiyan nyo yung alak, huwag nyo ilalagay sa utak. Dahil pag lasing yung isang tao, di mo na malaman ang utak niyan eh. Lahat naman kayo, umiinom. Panay barako naman kayo. Sana naman, ang pakiusap lang namin sa inyo, pag off-duty kayo, doon na lang kayo sa bahay uminom. Huwag na kayo lumabas at may dala-dala pa kayong mga armas. At syempre, matatakot yung mga tao sa inyo eh. Mababa na nga ang rating ng PNP. So, paano nyo may babalik yung kumpiyansa ng taong bayan sa organization ng Philippine National Police? Di ba? Yun na lang isipin ninyo. Dahil, alam mo, hindi ko nilalahat yung mga pulis. Pero meron din mga pulis na talagang mga loko eh. Hindi ko nilalahat. At marami rin mga pulis na matitino. Maging mayor din ako. Alam ko, hawak din natin yung mga pulis nung mayor ako ng San Juan. Meron mga siraulo, meron din mga matitino. Sana you have to police your own ranks. Yun lang po, Mr. Chair. Thank you, Senator Jinggoy, for that advice. Mr. Chair, Yes, nakalimutan ko lang tanungin kay John Ace. John Ace, yung si Sabilio ba, ilang beses nagpaputok? Hindi ko po nabilang nung pinagbabaril niya ako. Pero yung nakita ko po sa CCTV, 4 na beses po. 4 na beses nagpaputok. Ilan yung Apo. tama ng kapatid mo? Isa lang po. Isa lang Opo. that proved to be fatal. Saan ang tama? Sa Sikmura po. Dead on the spot. Hindi naman po. Naitakbo pa sa hospital eh. Buhay pa. Opo. So, how many hours bago siya nag-expire? Mga 3 hours din po. Kasi tinakbo pa po dito sa Quezon City eh. Sa SAB. Kaso naubusan po ng oxygen yung ambulance. Kaya po na... Wala kayong hospital sa Rodriguez? Meron po. Oh, Kaso wala pong gamit yung doktor. facilities. Opo. Ano, health center lang? Hindi po. Public. Public yun, di ba? Kasi hindi kulang po sa gamit yung doktor eh. So, ang pinakamalapit, saan hospital niya dinala? Sa Inares po. Inares? Sa ano din, di ba? Sa Inares po. Rizal pa rin yun. Opo. Tapos nilipat So, po how many sa minutes mula sa bahay ninyo? mga 30 minutes po. Walang traffic dahil madaling araw. Opo. Pero hindi rin nakayanan, namatay ka agad. Dahil sa Tumagal tagal. Tumagal pa po dun sa sa Inares ng mahigit 1 oras pa po nag-antay doon kasi hold po eh. 1 oras pa kayo nag-antay sa Opo. ospital? Opo. Yung pasyente, Naghihingalo na matter po. of life and death. Ba't nagkaganon? Pinahold po ng hospital kasi Kaya nga ako nagtaka, kung isang bala lang na inimim pa dito sa tiyan tumama, kung walang major organ na tinamaan, kung intestine lang, Opo. malaking chance ay mabuhay pa eh. Tsaka bata pa. Oo. Malakas pa, malakas pa na-autopsy ba mag-survive ito? yung bata. Na-autopsy? Hindi. Na-autopsy po. Saan ang tama? Sino makakasagot? That time, sir, medyo malapit lang ako sa tiyan. Malapit sa heart? Sa Atay? Saan? tiyan po. Oo nga, sa tiyan. Ano yung vital organ na tinamaan that proved to be fatal? Yung result. Sir, baka Your Honor. baka mag-extend yung investigation natin from PNP to DOH na naman, ha? Papunta tayo sa hospital ito, bakit namatay yung bata? Sir, Ha? Yes, Your go ahead. Honor, I'm Dr. Carpio. It was brought to the NBI for NBI? autopsy. Doktor ko kaya, doktor? Yes, sir. Okay. Medical legal? Yes, sir. Abogado rin kayo, hindi?
Di naman po, sir. Hindi ka medical. Sir, actually, the police investigator in case, sir, wala pong summary of death nung protocol nung NBI. But the NBI just conclude that it is a gunshot wound to the chest. Chest. Hindi pala yan, chest pala. Yes, sir. Ay, mga, ibig bumilib na sana ako sa mga investigador ng Montalban ngayon. The findings of the NBI by John Allen Alcantara, sir, from the NBI is gunshot wound to the chest po, sir. Chest pala. Nag-protrude ba? Yung bala? Tumagos? Your Honor, hindi po naka-indicate kasi death certificate lang po yun. Wala pong autopsy report. Where is the autopsy report? Yeah, that can be used sa sa proceeding sa korte. You don't have a copy of the autopsy report? You're raising your hand, Sina Umpad or Napoleon Umpad? Tatay ba ito? Napoleon, ikaw ang tatay? Opo, Yeah, you have the floor. Sige, may gusto kong sabihin. Go ahead. Yung autopsy result po, naipasa na po doon sa RTC ng San Mateo sa branch 174. Okay, nabasa mo ba yung autopsy report, Napoleon? Nahirapan din ako umintindi, sir. Hindi naman, wala naman akong Okay. pinag-aralan. Okay, naintindihan namin. Hindi, explain mo, meron ba kayong copy ng autopsy report? Napoleon at Sina at saka Jan. Condolence, ha? Condolence sa inyo. Ito si Sheena, nanay? Nanay? Kapabata. Kapatid. Kapatid? Anak mo? Condolence sa inyo, ha? Sheena, meron kang copy ng autopsy report? Nga. Paki-check nga, doktor, kung autopsy report yan. Wala siyang dala. Hindi autopsy report yung dala niya. Ano yung mga dokumentong hawak? Death certificate po, Your Honor. So where can we obtain the autopsy report? Siguro, Mr. Chair, we Yes. request the committee to subpoena Dusestecum the autopsy report of Yes, I the will do that. deceased. Kumsek. Ha? Sabi na. Dosisticum. Isasapin natin yung sinong nag-conduct ng autopsy report, oh? Of John Francis, no? John Francis Umpad, John Francis. Sino nag-conduct ng autopsy? NBI. NBI. sir. Yeah, Ano yung Hindi kayo humingi ng kopya man lang. Your Honor, that time, sabi daw nila, ipo-forward na lang nila, sir, sa RTC. Sa RTC. Yes, sir. So, hindi dapat kumuha kayo ng kopya. At any rate, pakuha na lang natin. Okay, Thank you, Mr. Chair. Thank you, Senator Jinggoy. So from here, it's already 2:12 in the afternoon. For this particular case, this is already our investigation is terminated. Mr. As far Chair, as this, excuse yeah, me, go ahead. if I may. I would also like to subpoena ad testificandum the person who made the autopsy report. The findings of the Yeah, autopsy. approve. autopsy. Kumsek, you heard the motion? Okay. As far as this case is concerned, siguro terminate natin yung investigation dito dahil nakapile lang kaso. Yung dalawang previous cases, yung Catherine Camilon case at yung kay Vicente case. Thank you, Senator Jigo. Ay magkakaroon pa tayo ng hearing. Marami tayong lessons learned dito sa mga kaso na tinakil natin ngayon. Sa ating mga kapulisan. Number 1, huwag kayo masyadong playboy. Doon sa kaso ng
Camilon case. Huwag kasi kayo masyadong playboy. Dahil pag kayo playboy, patong-patong ang problema. Hindi lang kayo magka-problema sa asawa nyo, sa pamilya nyo, sa mga anak nyo. Problema rin doon sa babae na kalaguyo ninyo. Yun na. Isa pang lessons learned. Huwag maglasing. Whether off duty or on duty. Huwag kayong uminom. Kasi itong sinususpect natin? Sa Bilyo, kung hindi yung lasing, sigurado kung hindi niya babarilin yung tao. Lasing yun, walang control sa sarili. So, yun ang isang lessons learned natin doon. Yung isang kaso, yung kay Vicente, anong lessons learned natin doon? Ha? Ano? Di, ang lessons learned natin doon is sundin yung police operational procedure. O kung sinunod nyo yun, wala problema ito. Wala problema. Kasi kung sinabi nila na inassault sila, nagkaso sila ng assault, kita naman natin talaga na tumba yung motor, talagang kuwan sila, ni-wrestling sila nung mga kapatid. Di ba? So kung sinunod lang ang police operational procedure, wala problema. Wala problema. So yun lang, next hearing, papatuloy natin. Pumayag naman yung tatlo na polygraph. Yung dalawa naman doon, magpo-polygraph. Tingnan natin yung result. Kung sino sa kanila nagsinungaling. Malaman natin yan. Kung lalabas na nagsinungaling yung mga nag-accuse, pwede natin i-contempt rin yun. Di ba? Hindi lang ang pulis. Hindi. Ito namang committee na ito is patas ito. Hindi ito pulis lang ang DDN dito. Patas tayo dito. Paglabas sa polygraph test ng dalawang parties, pag hindi nag-lie yung pulis, tapos nag-lie yung testigo, they can be cited in contempt. Di ba? Yun lang ang atin, fair tayo. Hindi porke pulis, gagawin tayong kawawa ang pulis. Dahil sumusildo kayo. Kayo'y naka-uniforme. Yung palagi ang subject sa kwan. Hindi. Patas tayo dito.